Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang talamak na korupsyon sa ating bansa ngayon. Dumarami na ang mga tao na nag-iingay, nagpapalabas ng kanilang frustration dahil sa hindi maagapan na pangungurakot sa ating bansa. Ito, nabigla ko. Ang isang nagpalabas ng kanyang hinaing laban sa korupsyon, walang iba kundi si Secretary Juan Ponce Enrile. Dito, sa kanyang post, JP Enrile, posted 15 hours ago. Basahin ko I am really amazed and surprised. In my more than a century in this planet, this is the first time that a concrete bridge is blown down by a typhoon. Weird. Something is really wrong and ugly. Wasteful expenditure of public funds. Someone must have become richer, to say the least. Salamat po, Manong Johnny. Do we call this one? More than 100 years old na po si ex-senator, Secretary Enrile ngayon. Salamat naman at nagparamdam kayo, Secretary Enrile. Kailangan namin ng boses nyo ngayon. Sana mabasa ng Pangulong Marcos Jr. itong post ninyo para ma-realize ng Pangulo na something is really wrong pagdating sa corruption sa ating bansa. I don't know kung ano yung tinutukoy ni Secretary Enrile na bridge. Isang nakita kong bridge, I think somewhere in Bicol ba yun o Batangas. Yung bang natipak yung bridge, makikita mo, walang kabilya. Anong klaseng bridge yan? Kasi kung may kabilya, hindi ganun madaling matipak ang bridge. So I guess, itong sinasabi niya, itong sa Cagayan Valley siguro, yung sunod-sunod na pagdaan ng tatlong malalakas na bagyo, mayroong bridge na totally blown down by a typhoon. Hangin lang ang typhoon, sa lakas ng hangin, nagiba ang bridge. Okay lang sana kung tubig na rumaragasa, malakas, tapos may mga kahoy-kahoy ng balandra, pwedeng magiba ang bridge. Kaya lang kung hangin lang, wala pa akong nabalitaan na bridge na nagiba dahil sa malakas na hangin. Ito, sabi nyo, first time, in my more than a century on this planet, this is the first time that a concrete bridge is blown down by a typhoon. So, substandard talaga ang pagkagawa ng bridge na yun. Kaya sabi niya, weird. Something is wrong and ugly. Wasteful expenditure of public funds. So, Pangulong Marcos Jr., alam namin na may malasakit ka sa bansa. Pwede ba pakitignan nyo naman ito? Kasi nung tinatanong ang mga flood control projects sa'yo, medyo may pagkainis nga nandyan. Na-overwhelm lang. Tapos nung sasabihin nga imbestigahan, yes, I have nothing wrong. Kailang nag-i-explain pa kayo. Sana ma-realize ng ating Pangulo na talamak na ang korupsyon sa paggawa ng mga ganitong projects. Lalo na flood control, bridges, DPWH. Talamak na. Ito, may nakausap akong kaibigan na yung kontraktor na kaibigan niya, sabi ng kontraktor, panahon ni PRRD, meron din daw may kickback o commission, kailang nasa lang, 5%. Ang pinakamataas 10%.
Hindi daw maalis-alis yan. So, yung panahon ni PRRD, hanggang 5 to 10%. Ngayon daw, sabi ng kontraktor, pag nakakuha ka na ng proyekto, automatic 20% ang ibibigay sa isang tao pa lang yun, isang politiko. Binanggit sa akin yung politiko, kaya lang hindi ko babanggitin dito. Cash. Ang nakuha ng kontraktor is 3 billion pesos yung kontratang nakuha niya. Kailangan niyang mag-produce ng 600 million in cash ibibigay sa isang tao. Isang tao pa lang yun. Ang dami pang taong pagdadaanan ng project na yan. So, kung pakinggan natin yung mga revelation ni Mayor Magalong, aabot ng 40 to 45% ang nawawala sa pundo nga igawa sana ng tulay, diki ba yan o kahit anong proyekto. Nawawala. Kaya very substandard yung mga proyekto ngayon sa gobyerno. So ano bang gawin natin? May pag-asa pa ba ang ating bayan? Kasi kung magpapatuloy itong ganitong klase ng mga proyekto, kahit 10,000 flood control projects, walang mangyayari. Gigibain at gigibain ng mga baha. Okay, so ang daming nag-comments. Okay, so Wilfred Endrada Cortez, sabi niya, very sad to note, Sir GPE. I was the project engineer of 4 bridges project along San Vicente Road under contract with RC Gonzalez Construction, supervised by DPWH. We did our best and followed materials quality. Kung you did our best, bakit Bakit nagiba? Bakit hangin lang ang dumaan? Wala talaga. Problema sa DPWH. Okay, may nabasa ko kanina yan. Okay, Dana De Los Reyes. Who else? The Congress and the Senate doesn't care even an inch. What they care most is to destroy the Duterte. Ang mga comments dito, nagsasabi na ang national attention is pagsira sa mga Duterte, hindi sa mga projects na ganito. Okay, Poms Yapching, sabi niya, Sir, what can we do? The Filipino people can't take all this crap anymore. We're tired and angry. RJ Villaflor, sabi niya, Manong, I believe you are more in the position to get the answer of that bewildering predicament. Of course. Advisor siya ng presidente. Kinausap na ba ni Manong Johnny ang presidente tungkol dito? Okay. Arya, sabi niya, Manong, please do one good deed for the country. You succeeded before and I know you will repeat the same process. Please, for a better Philippines for our grandchildren. More than anything and anyone now, we needed you. So, dapat may gagawin si Secretary Enrile. Ano yon? Kausapin ng presidente para maging pukpukin itong mga gumagawa ng mga proyekto na ito. Jel Leren, sabi niya, probably only 40% of the contract price is the actual cost that was spent on the project, and the 60% goes to the pockets of the scoundrels in the government. Ito na yung sinasabi ni Mayor Magalong. Halos kalahati ang nawawala. Kaya ganyan. Nasisira ang isang concrete bridge.
ng dahil lang sa isang bagyo. Okay, so Andy Frank, sabi niya, finally nakakabasa ako ng construction related comment. Yes, I agree po. Corruption issues during construction stage, kaya the proper project management and construction management were not being properly implemented. Puro lagay. Kaya approve lahat ang gawa, maski mali and substandard. So ito na yung katotohanan. Atet Sullivan Baklig, sabi niya, 30% is deducted from the actual cost. Is OP is OP to 5 government agencies. Before that, you must jump down to 15 to 20% if you want to get the project. I experienced this. The rest, yun ang maiiwan sa kawawang kontraktor. Yan po ang problema, Manong Johnny. Yung usap-usapan yan sa level ng mga contractor, mga district engineers, regional directors. Sana gumalaw po kayo ng presidente, may magagawa po kayo. Salamat sa inyong post na nagsalita kayo tungkol sa corruption sa government. Kailang may magagawa kayo ng presidente. Please, hintuin nyo na yung ganyang corruption. Kaya ninyo yan kung gusto niyo. Anong sabi? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kailan kaya matitigil itong lapastangan na pangungurakot sa ating gobyerno? Aasahan ka namin, Manong Johnny.